Good morning, Royal Class! What's up? What's up? This is the Princess of the Universe, Maui Sensei. Welcome sa ating recorded vlog. Okay. So, since hindi tayo nakapag-live, I'm obligated, obliged, ano ba, to record a video para naman may content ang ating channel at hindi tayo malipasan ng mga current events, di ba, na dapat nating bigyan ng reaction araw-araw. So, sa latest vlog ni Miss Maharlika, in-interview niya si Attorney Glenn Chong, mga ate at kuya. At dito ni-reveal ni Attorney Glenn Chong na may balak pala talaga siyang i-crucify at pabaligtad pa nga raw, ipako ilansang sa krus si Madam First Lady Liza Araneta Marcos. Diyos ko po, Kuting, anong balak mo dito? Ang asawa mo, grabe barubalin ng dati niyong kaalyadong si Attorney Glenn Chong. May pagkakamali talaga kayong nagawa dahil hindi naman kayo tatalikuran ng inyong mga, di ba, ng inyong mga supporters at followers kung naging mabuti lang sana ang relationship ninyo. Doon nga po sa latest interview naman bago natin panoorin yung video ng interview ni Attorney Glenn Chong with Miss Maharlika. Doon sa video ni Kato Nying or sa live ni Kato Nying na interview niya with Liza Marcos, uh, may mga sinabi doon si Madam First Lady na kapag ka ikaw daw ay lumagpas or umabot ng 6 months as, di ba, nagtatrabaho for her, ay eventually magtatagal ka talaga sa kanya, no? Parang yun yung test. Ay, gano'n naman talaga sa mga companies, di ba? Probation ka muna. O 6 months ka muna after that for regular, di ba? For regular position ka na. Siguro gano'n din yung prinsipyo ni Madam or maybe scripted lang talaga yung kanilang live interview na yun. Nga pala, hindi yun live mga ate at kuya ha. Recorded yun. Actually, ako kaya kong gawin yun. Napalabasin ng mukhang live yung aking content pero recorded na. Mag-record lang ako ng mag-record lang ako ng say 40 hanggang 50 kahit isang oras na video dito sa YouTube. Mag-record lang ako sa aking computer at i-upload ko sa YouTube na kunwari live. Pwede yun na nagagawa ko yun at nagagawa yun ng mga magagaling na content creator and maybe yung nagmamanage ng social media account ni Katunying ay, di ba, ginawa yun para palabasin na live at hindi nagbabakal-bakal si Ma'am Shi or whatever. Pero recorded yun mga ate at kuya. Ako na po ang nagsasabi. Kaya sabi ko yung vlog na yun ni Katunying, medyo maraming, di ba, gustong palabasin na hindi naman talaga yun ang totoo. Ay, maraming kasinungalingan. Mismong yung pag-upload pa nga lang ng video na in-upload nila kunwari live, hindi yun live mga ate at kuya. At sabi nga po ni Attorney Glenn Chong sa interview niya with Miss Maharlika kanina, hindi kayang humarap ni First Lady kakarimarin. She doesn't deserve respect, no? Respect begets respect. Hindi naman siya kagalang-galang eh. Sabi ko nga sa inyo yung pa-outfit, pareho kami ng basa ni Attorney Glenn Chong. Yung pag-outfit ni Madam na parang, di ba, nakabestida laang na, hindi ko alam, cotton ba yan, tapos lukot-lukot pa, tapos naka-mini skirt pa, walang kaayos-ayos, kunwari, di ba, very, 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 parang walang makeup. No makeup nga pala yung ganyang drama, no? Pero kulubot pa rin eh. Try na. Kasi may mga makeup mga ate at kuya na nakakapagpa-moisturize naman ng skin, nakakapagpa-glow. Tapos yung hair niya parang blower lang, itikwasan pa, di ba? Hindi maayos. Parang ano lang yan, kunwari na payak siya, ordinaryo, para relatable sa masa. Pero ang mga lumalabas si bibig, puro kamalditahan, puro pagiging elitista. Pati yung mga tattoo na pinunapunan niya, yung mga, di ba, sabi yung mga anak niya, napalaki niya ng maayos, mga walang tattoo. Sabi ni Attorney Glenn Chong nga, ang tattoo naman kasi, di ba tatlo daw yan, totoo po yun. Nabanggit ko na nga rin yun sa nakaraang vlog natin. Una, pwedeng galing nga dun sa kulungan. Pangalawa, cultural, part ng, Diyos ko, Ma'am Shi, of all people naman. Alam mo namang ang pintados ay nasa Bisaya, di ba? Ang ating mga ninunong pintados ay mga Bisaya, yung puro tato ang katawan, even Apuang Od sa Ifugao province or wherever there in the north. May taga-norte rin ang asawa mo, madam, at ikaw Bisaya ka, hindi mo alam na makitid talaga ang, I don't know, plain stupid. Sabi nga, sorry for the word. Parang yun ganun sinabi, Attorney Glenn Chong. And the other thing, kaya ka may tattoo, self-expression. Gusto mong ipatato yung pangalan ng jowa mo, or maybe may na-appreciate ka na Chinese character, or maybe gusto mo ng, di ba, ng mukha ng kung sino mang idolo mo, or kung ano pa mang mga gusto mong ipalagay sa katawan na, ako gusto ko magpalagay ng mga tribal tattoo, kaya lang mabuti di na natuloy.
Pero ano mga ate at kuya ha, it's a self-expression. Gusto mong ipakita na confident ka na may ganyan ka, may ibang tao na gusto may ganyan kasi maangas, or maybe gusto nila nakatato sa katawan nila yung mga pangalan at mukha ng mahal nila sa buhay. It's self-expression. Pero talagang pangita dun sa interview mo na kunwari nga ikaw 'di ba, ikaw ay ordinaryong tao, ikaw ay mabuting tao, pero ang lumalabas sa nila itlait mo, mamaya magbo-vlog ako patungkol sa panlalait niya kay VP Sara, ang pangit daw, lalong pumapangit. Madam, alam ko na ang totoong dahilan ng selos mo mamaya. Anyway, dito po sa interview ni Miss Marlica with Attorney Glenn Chong, ni-reveal ni Attorney Glenn Chong na siya ay kinasuhan ng 3 beses na yata ni Ma'am Shi. Every time na, kung hindi man si Ma'am Shi, basta sinasampahan siya ng kaso. Every time na nagsasalita sa Maisog Rally si Attorney Glenn Chong, may kasunod na kaso after. So, salita sa Davao yata and then or maybe sa Cebu, tuwing may mga speaking engagements si Attorney Glenn Chong na may mga sinasabi na laparuhon or sasampalin si Ma'am Shi, nagsasampa raw. May mga kinakaso kay Attorney Glenn Chong for disbarment, tanggalan ng lisensya bilang abogado. Well, hindi nagpapatinag si Attorney Glenn Chong at panoorin po natin ang kanyang mga banat at mga balak nga pala ha. Mabuting kaibigan nga talaga siguro sa Attorney Glenn Chong ni Miss Maharlika kasi ang panawagan ni Attorney Glenn Chong dito, iurong mo ang wala siyang pakialam sa kaso sa kanya ni First Lady. Tungkol nga sa pambabastos, ay nga pala hindi si First Lady at ang nagkakaso sa kanya, baka yung mga kongresista. Kasi nga mukhang ayaw, syempre kunwari 'di ba, hindi siya pumapatol, yun yung purpose ni ano yun yung parang gustong i-portray din ni Liza Marcos sa kanyang interview with Kato Ning na hindi siya vengeful, hindi siya mapaghiganti, wala siyang grudge. This has to stop, kuning-kuning. Pero Diyos ko po, parang baliktad naman. Kung ano sinabi niya doon, parang baliktad ang ginagawa. Baka mga kongresista po ng lower house ang nagsasampa kay Attorney Glenn Chong ng kaso, even yung nananawagan ng disbarment case dahil hindi raw ginagalang ang unang ginang. So, well, walang pakialam si Attorney Glenn Chong kung ano man ang ikaso sa kanya in support of the First Lady. Ang panawagan ni Attorney Glenn Chong, iurong mo daw, Ma'am Shi, ang kaso mo kay Miss Maharlika kasi inuulan po ng kaso si Miss Maharlika. Hindi man yan kaso ng unang ginang against the Mother Dragon, pero kaso ito ng mga designers at kung sino-sino pa na mukhang ginagamit ni Ma'am Shi laban kay Miss Maharlika. Nakakatuwa lang, na-appreciate ko lang bago natin i-play yung video mga tat kuya na ang panawagan ni Attorney Glenn Chong ay ang hindi iurong ang kaso laban sa kanya, kundi yung kaso laban kay Miss Maharlika. Kasi syempre siguro naiintindihan ni Attorney Glenn Chong na in a way naaapektuhan yung 'di ba yung schedule of activities si Miss Maharlika, yung 'di ba yung maayos na takbo ng kanyang vlogging, ng kanyang pag-aasikaso ng negosyo. Dahil sa mga kasong isinasampa sa kanya, syempre maglalaan ng oras at panahon and even resources si Miss Maharlika, pera, para harapin yung mga kasong isinampa sa kanya ng mga designers na allegedly ay uh, libelous, 'di ba? Yung mga pinagsasabi ni Miss Maharlika against that Avel and that Poi, yung bumili ng suit sa SM at pinaltan yung etiketa. Anyway, let's watch and let's listen. Kayo na po ang magsabi kung paanong kakalad ka rin ni Attorney Glenn Chong sa US at ipakukulong si Ma'am Shi. Ma'am Shi, andam, tagam. Mukhang yun ang goal ni Attorney Glenn Chong, ano ang ikaw ay makaladkat at makulong. Hindi ko alam kung paano mangyayari yan. Like, do we have extradition treaty with the United States? Maybe we have. Pero, ganun eh. I don't know the processes, di ba? Kasi, magte-testify si Attorney Glenn Chong sa korte. At Ma'am Shi, papayagan mo 'to, makakalagkad ang pangalan mo sa korte ng Anemika? Paliwanag ni Attorney Glenn Chong 'pag humarap sa jury si Attorney Glenn Chong ay madali daw kumbinsihin yung jury kasi yung mga taong yung jury nga po, mga ordinaryong tao yun. Na kapagka may mga testigo 'di ba na magsasalita sa podium ay kailangang mag-decide sila kung sila ay kumbinsido sa sinasabi ng testigo or hindi. At kung papabor sila or hindi, makaka-apekto yun sa judgment ng hukom. So let's listen to Attorney Glenn Chong at kung paano niya kakalad ka rin sa korte ng Anemika si Ma'am Shi. Aroy, 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 ginoo ko. Ito, Lisa, um, swak ka talaga sa strategy namin. Swak ka talaga, nahulog ka Nahulog sa nahulog pati talaga sa bitag ni Nahuhulog ang hitad. Okay, go. Nahulog ka talaga sa strategy ni Glenn Chong. Anyway, eto pa.
Kung ayaw mo ako magdadakdak in front of an American jury, bawiin mo rin yung kinakaso mo kay Ate Claire sa Amerika. Kasi nandun na naman yung declaration ko at nandun ka na naman, Lisa. O, ito, sinama na talaga kita. Di ba, Ate Claire? O, Attorney Glenn. gumawa ako ng declaration para kay Ate Claire sa Southern District of, Western District of California. Western Division. Central District of California, Western Division. Nandun ang Basta affidavit ko sa iyo. sabihin na, Attorney Glenn, wag muna natin discuss yung labas. Basta ang nandoon si Lisa. Siya bida. Sige. Actually, siya Basta talaga ang bida. Kung ayaw mo akong magdadakdak doon, kasi I will really crucify you na patiwarik. Ikaw ang bida, Lisa. Bawiin mo yung Actually, bawiin mo yung sabi ko nga, yung pagiging bida niya kahapon, yung bida yung sa interview niya, bida pa rin siya. Ibigay natin sa kanya yung limelight. Kaya sabi ko, kakalad ka rin kita, Lisa, sa Korte ng Amerika. Sige lang, kakalad ka rin ka namin ni Attorney Glenn. Anyway. Lisa, you don't want me to be talking to the jury. Remember? You don't want me to be talking to the Hindi niya kayang manipulahin ang batas dito sa Amerika. Hindi mo kaya, Lisa. Hanggang Pilipinas ka lang. Okay? Hanggang Pilipinas lang ang iyong maitim na impluwensya. But ganun pa man, Attorney Glenn Chong, we are winning. We are winning. Yes. Stress sa atin. Okay. The fact, mga kababayan, take it from me, 6 na taon kong kasama yan si Lisa sa trabaho, hindi yan magsasalita in front of the media. Ano yan siya? Everything is scripted. I am ready for the flight. Kala naman heart. May ads pa. Sandali lang po. But while the ads are playing, or the ad is playing, hold on. Dito rin napag-usapan yung Romania, may Majuleta, whatever, kung ano pangalan ng Romanian, na nakita ko po yun sa nabanggit din Attorney Glanchong dito 'Di ba, sa interview ni Kato Nying may nabanggit si Ma'am Shi na kung gusto niya magiganti, kaya niyang tawagan ang Romania, kung sino man. Meron po kasi mga foreigners noong inauguration ni PBBM noong June 30, yung unang-unang araw ng upo niya sa palasyo. Yung inauguration niya diyan sa National Museum for Culture of the Arts sa malapit nasa part yata yan ng Rizal Park. Ay may mga foreigners doon, isa doon yung Romanian na parang may binanggit niya sa Attorney Glenchong dito, na parang kaya pa lang, sabi may mga manggugurgur daw doon. So manggugurgur talaga tong gobyerno natin. Kaya daw niyang kontakin pero hindi niya ginagawa. Malay naman natin, baliktarin mo sinabi, baka yun ang totoo. Ay advisor pa rin, yung mga foreigner doon, yung mga foreigner advisor ni Ma'am Shi, sabi ni Attorney Glenchong, revelation niya dito sa interview to. Yun yung nag-a-advise na lumabas daw at magpa-interview si Madam kay Kato Nying para mapagtakpan yung grabing rally ng Maisog, di ba, na 200,000 katao ang umaten, pinigil pa yung mga tato, ginawa ng paraan na mapigil yung rally, di ba? Pinasuspend pa yung governor ng Tagum City. Dumagsa pa rin. Mahal na mahal pa rin ng tao si Tatay Digong. At ngayon si Tatay Digong nagsasalita about PDP laban nung nakaraan lang kanina kahapon. Naku talaga. Ma'am Shi, hindi nyo kayang tapatan si PRRD, hindi nyo kayang sapawan ang kasikatan kasi wala kayong ginagawa, parang puro kapalpakan. Ang dami yung milagro na pilit yung pinagtatakpan, umaawas na ang banga, madam, umaawas na, sumisingaw na. Kahit anong pilit mo, baka sumambulat yung banga ng mga sikreto ninyo. Anyway, let's continue listening. Everything is prepared. So walang question na ibabato mo sa kanya impromptu at sasagutin niya. Hindi. Lahat prepared, lahat scripted. Yeah. And she doesn't really, hindi talaga yan siya nagsasalita ng ganyan sa media. The fact na lumabas siya at nagpa-interview siya kay Kato Nying, ang ibig sabihin yan, mga kababayan, we are winning dahil we have been successful na hilain siya out of her comfort zone. Ang comfort zone niya is, hindi ako magsasalita. Tandaan nyo, nung nandun siya sa Chinese Embassy na may media,
para siyang nakakita ng multo. Sinabi niya, Yes. why is the media here? Diba? Sinabi niya, why is Yes, the media yes, here? yes. She's allergic to that. Allergic siya na may media because yung media magtatanong impromptu. Hindi niya kayang preparahan yan. Sumagot. Hindi niya kayang ikutul yung script in that regard. Basta impromptu, spontaneous. Kaya mara siya Hindi niya nakakitang kaya. multo doon sa Chinese embassy. Ang sa tingin ko nga, sinet up siya eh. Sinet up siya. So kaya, oh, the fact that humarap siya at nagpa-interview, we have been successful and we're winning dahil nahila natin siya sa labas ng kanyang comfort zone. Kaya pala mga ate at kuya, paminsan-minsan kasi nagcha-chat ako kay Miss Maharlika, nakakaramdam ako minsan ng parang I'm losing hope, right? Daldal tayo ng daldal, puna tayo ng puna. Ako ng vlog. Oh, kailan ako nagsimulang pumuna kay Hello Kitty, like December 2020, mga 2022 eh. Wala pang 1 year si Hello Kitty, di ba? Pumupuna na ako sa kanya unti-unti. Nung sumabog yung issue ng Ensaymada, yun na yun eh. Doon ako nagsimula. Oh. So, 23, 24, 2 years, magto 2 years na akong, hindi, mahigit 1 year. Yeah. Oh, anyway, punta na ako ng puna kay Hello Kitty. 'Di ba? Ang dami na kahit papaano dadagdagan na yung mga vloggers na tumutulig sa administrasyon ni Kuting. Pinangunahan ni Miss Maharlika, yan si Miss Pebbles, and then eventually nagsalita na rin si Attorney Trixie, si Attorney Vic, si Miss Sass, 'di ba? So, matagal na akong puna ng puna, bakit lagi may nananalo sa loto, linggo-linggo, 2 beses, parang sunod-sunod na araw. Batikos na kami ng batikos, nadadagdagan kami kahit papaano, kahit konti lang naman kaming pumupuna. Pero tuloy pa rin ang asal, hindi pa rin natitigil ang milagro sa loto, tuloy pa rin ang corruption, right? Pahirap pa rin ang buhay, pamahal pa rin ang bilihin. Oh, at lakwatsa pa rin sila ng lakwatsa. Pinuna na natin yung mga concerts, mga pag-attend natin ng kasal, fashion show, wala silang pakialam. Parang ang manhid, ang tigas ng mukha. So, paminsan-minsan kinakausap ko si Miss Maharlika, nagme-message ako, ate, ano ba to? Parang nawawala na ako ng gana, pinanghihinaan na ako ng loob, batikos ay ng batikos, pero parang walang nangyayari. Pero tapos si Miss Maharlika nga, sinasampa ng kaso. Sabi ko, siguro pareho kami ng nararamdaman, no? Pero alam nyo, pagka nag-message ako kay Miss Maharlika, parang ano pa rin siya, no? Positive pa rin. Like, full of hope pa rin si Miss Maharlika. Kahit alam ko paminsan-minsan nawawalan, tinatamad na rin yan, or maybe nawawalan ng gana, or pinanghihinaan ng loob, di ba? Or na-overwhelm na rin sa mga pinapadala sa kanya ng puting ahas. Pero despite that, parang nakakakita pa siya ng glare of hope, di ba? At the end of the tunnel, if you may, parang may pag-asa pa ng magwawakas ng mas maaga itong budol administration at ang pamamayagpag ni Ahas. Yun pala ay dahil dyan sa mga kaso sa US. Na ayan nga, inurong ng Smart Magic yung reklamo nila sa One American News or OAN, 2 billion, right? In dollars, yung sinampang kaso ng Smart Magic sa OAN. Tapos 2020 pa lang daw yun, 'di ba, hindi nagba-back out. Tapos si Attorney Glenn nung pumunta ng US para mag-serve ng kanyang or suportahan yung OAN, mag-provide ng kanyang affidavit ng Smart Magic ay Mandaraya. 4 months after, December pumunta si Attorney Glenn noong 2023, last year lang. Ngayon, April pa lang, 4 months after, inatras ng Smart Magic yung lawsuit against OAN. So tuwan-tuwa yung One American News na finally, di ba, nagimbal yung Smart Magic. So ito naman, si Attorney Glenn is willing to support Miss Maharlika para yung kaso ng katulad ng mga siguro libel suits ng mga akla, ng mga designers laban sa kanya, ay hindi matuloy. Kasi kapag nag-testify si Attorney Glenn or humarap sa jury ng US to support Miss Maharlika para madurog yung mga isinampang kaso sa kanya ng mga designers na nakaibigan ni Ma'am Shi, yan ang hindi papayagan ni Ma'am Shi na makaladkad ang kanyang pangalan. Kasi bida daw syempre magka-counter suit si Miss Maharlika or maybe nagreklamo na rin siya. Baka nga nagsampa na rin ng kaso or I don't know kung anong process na ginawa ni Miss Maharlika. Pero number 1 daw sa listahan na parang gusto niyang palabasin na itong mga katakot-takot na kasong isinasampa sa kanya ng mga baklang designer na yan
ang utak niyan ay si Ma'am Shi. So, kung 4 months after na nag-testify si Atty. Glenn Chong for OAN, then back out ang Smart Magic, at ngayon, kanina, actually, ay nireveal na ni Atty. Glenn Chong na magte-testify siya in favor of Miss Maharlika, baka hindi tayo mag-antay ng Sona ni Kuting, back out yung kaso ng mga akla. Would you agree mga ate at kuya? Makakaladkad si Ma'am Shi eh. Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.